Taang taon, hindi maikakailang isang undeniable force ang Pilipinas sa larangan ng MMA. Isang combat sport kung saan pinagsama-sama ang iba't ibang technique mula sa boxing, wrestling, Brazilian Jiu-Jitsu, Muay Thai at iba pa. Kung saan pinapakita ng mga MMA fighters ang kanilang galing at atletisismo sa loob ng cage. Sa episode na ito, isang tinaguriang haligi ng Philippine MMA ang makakasama natin. Ako si Sheila Salaysay at ito ang Inside Sports. Ako ng iba't ibang techniques ng MMA, makakasama ko ang isang mixed martial artist at two-time lightweight world champion at ang muka ng Philippine MMA, the landslide Edward Folaya. Hi, sir. Hello. Pero una, paano ba na-coin itong landslide? Yung landslide kasi usually dito sa amin, dito sa Benguet, dito sa Baguio, palagi siyang nagla-landslide every time talagang may parating na bagyo, ganun, or maulan. So, siguro doon nila ipinangalan sa akin or binigay yung nickname na landslide kasi na-landslide ko din yung kalaban ko nung unang laban na. Okay. Pero, sir, umpisahan natin, paano ba nagsimula itong interest mo sa MMA? Nagsimula yung interest ko ng MMA nung bata pa ako. Although, yung MMA sa atin, mas sumikat siya nung naglalaro na ako ng wushu. So, nasa national team na ako. Nakikita ko na rin na sumisikat yung mixed martial arts that time. Na-envision ko na or nakita ko na yung sarili ko na maglalaro ng sport na. Nakita ko, nabasa ko din, sir, na you started as a wushu player, if I may. Yeah. So, paano ka nalinya naman doon sa sport na yun, in transition to MMA? Actually, noong time kasi na nasa wushu ako, yun yung parang ginamit ko as an exposure for me to be competitive dun sa competition, lalo na nung hindi na kami nakaka-training sa China kasi it's either walang budget or walang budget yung NSA namin that time. So, yung naging way ko for me to be still competitive dun sa international competition is to play mixed martial arts. So, sir, sa dami ng naging accomplishments mo, well, ang sabi nila sa'yo nagmula ang MMA, anong masasabi mo? Hindi naman. Siguro we just represented the sport well. And syempre, yung gusto naman natin, hindi lang tayo, kundi mas marami pang mga kabataan ang ma-involve dito. Possible na ito yung gifting nila kung saan sila mas makikilala, then it will be good for them. So it's just about an instrument na ginamit ng Panginoon to be in this sport. And if we can be able to share it dun sa mga kabataan, it will be good for them. Nabanggit mo na nga yan, Sir Edward, you want to share this to children, sa mga kabataan. Ano ba sa tingin mo yung matututunan nila sa sport na ito? Marami. Siyempre, number one dyan, yung discipline. And yet, you will learn how to manage yung sarili mo. You can be able to learn how to lead yourself, kung ano ba ang dapat gawin. Ano ba yung mga core values ng martial arts that you can be able to apply in life. So, yun yung mga magandang makukuha mo talaga in this sport for you to live by. Sir, before we get into action, pag-usapan muna natin, ano ba ang MMA? Paano ba nananalo? Ano ba mga rules dito? Ang mixed martial arts kasi composed of kicking, punching, so may tinatawag tayong striking skills na kung saan you can punch, you can kick, you can use your elbow, you can use your knee. And then dun naman sa takedown, yan yung mga wrestling skills or judo takedowns para ma-takedown mo yung opponent mo. And then meron din dun sa ground or yung usually mas nakikilala natin na tinatawag nating BJJ or Brazilian Jiu-Jitsu kasi you can do a lot of things dun sa ground game. So you can lock, you can be able to finish yung fight with a submission. So pwede kang manalo through submission, through knockout, through referee stoppage, ganun, through decision.
judge's decision. So, malaki talaga yung possibility mo na manalo kahit talong-talo ka na if you've been able to catch a submission or a knockout, tapos na yung laban. So, yung goal mo talaga dito is either to finish yung kalaban mo or to let the judges see na ikaw talaga yung dominant during the fight. Okay, sir. Handa na akong makipagsuntukan at sipaan sa'yo. Alright, let's go! Sa martial arts kasi usually kapag sinabing fighting stance, kung saan yung malakas ka kung kaliwete ka, usually yung step mo is yung left feet mo mag-move siya backward. Okay? Tapos kapag kanan ka naman, yung right mo ang mag-move backward. Kasi usually, itong nasa harap is either you can be able to use it para i-feint or i-fake yung kalaban para maitama mo yung dominant na power mo. Okay? So, yun usually ang logic niya, no? And then, yung kamay natin sa MMA kasi usually, syempre may kanya-kanya namang style yan. Yung pinaka-basic lang talaga sa amin, andito lang yung kamay mo, dito lang siya. For you to be able to have vision dun sa kalaban mo. And then, hindi siya masyadong kino-cover yung mata mo for you to be able to see you clearly. Okay? Tapos tamang-tama lang siya sa may chin para may time ka talaga na kahit medyo napuli ka na, you can still have the time to protect your chin. Okay? Mas madali mong i-protect yung chin mo dito. And then, yung kamay naman, ang disposition, halimbawa, para kapag halimbawa sumipa sila, you have the time to use your elbow to protect your stomach or your abdomen. So yun usually yung nagagamit siya. So pwede mong ibaba, tapos kapag sumuntok siya ulit sa taas, pwede mong itaas ulit, or you can be able to avoid yung opponent. So yun. Yung gagawin natin is a form of takedown. Okay? So, you need to block, and then you can be able to counter with your punch, your elbow, your knee, your kick, and then you can be able to take him down. Take him down. Matitake down mo siya. Sa MMA kasi, the more na nasa taas ka, tapos nasa baba yung kalaban mo, mas marami kang barrage of punches or elbows na may tatama para mapahinto yung laban. Okay? So, let's go dun sa unang technique. So, yung usually naman, yung basic na punches natin, from jab, tapos straight, jab, and then straight, tapos pwede kang mag-hook, tapos pwede mag-hook ulit sa kabila. Yan. Tapos pwede ka nang mag-upper. Yan. Mag-upper. Sa MMA kasi may back fist. Yung back fist naman, yung dito, yung forward na, yung nasa forward na paa mo, mag-step siya backward and then fist. Yan. Okay, so yun yung back fist naman. Okay, step. So yun usually yung mga punches na nagagamit natin sa MMA. Tapos sa sipa naman, usually yung tip or front kick. So dito na. So step and then kick. Yan. Step, kick. Sa kabila, pwedeng step. Then up. Yan. Okay, so yun yung front kick. Tapos yung tinatawag na 45 or roundhouse, fist lang. Tapos sipa. Yan. Okay. So, ano po yung pwesto ng katawan? Parang buong katawan ba? yung hips mo, yung baywang mo usually ang iikot. Yan. For you to be able to still see yung kalaban. Yan. Okay? So, okay, yung side kick naman, taas siya. Taas and then kick. Tapos balik. Yun na. 1, 2, yun. Okay, tapos kapag gusto mo ng back kick, so back kick naman, dito, mag-i-step mo yung dito and then, yan, tignan mo dun yung kalaban.
Tapos, yan. Tingnan mo doon. Then, yan. Okay. From this position. Teka, pagsayin pa. Ito ang mag-block. Block muna kasi kapag hindi mo iba-block, it will damage your is either liver or yung katawan. So as much as possible, mas malakas yung sita. Ayan, counter dyan. And then, kapag na-control mo kasi yung paa ko, you can punch. You can punch. Diba? You can use your elbow. You can use your knee. You can use your knee. And then, you can use your yung shoulder para ipitin to. Ipitin to, control dyan, pababa. So you can press pababa. So, yun yung parang logic niya. Okay, so halimbawa, ikaw ang sumipa. Ikaw ang Left po, ay right po. yan, yung right mo na lang. Okay. So, sumipa ka. So, yung logic niya is to, yung shoulder mo, yun yung magbibigay ng pressure sa'yo para matumba. Yun. Yan. Okay. Okay. So yun yung parang science niya. Kasi minsan kapag kahit ipupush mo ng pababa kung malakas yung paa niya, he can be able to counter it. So dapat talaga may proper way din ng pag-execute mo dun sa technique. Ibang sport, ang MMA ay naging kakabit ng disiplina, dedikasyon at determinasyon na nakikita sa bawat mandirigma sa loob ng octagon. Mula sa La Trinidad, Benguet, ako si Sheila Salaysay at ito ang Inside Sports.